Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Mapagpalang araw, Tangos UMC! Alam kong excited ka na sa ating face-to-face worship. And yes, you heard it right, tayo po ay magkakaroon ng physical worship on March 7, 2021. Pero bago ang lahat, ito ang ilan na guidelines para sa mapayapa at mapagpala at ligtas na ating pananambahan. Step 1. Registration. Ang ating registration ay bukas lamang mula Lunes hanggang Huwebes. Meron tayong dalawang paraan para tayo ay makapag-register. Una, through online registration, sa pamamagitan ng pag-fill out sa Google Form. Ang link na ito ay i-announce sa ating Tangos UMC Facebook page and through chat, kaya manatiling updated at bisitahin ang ating Facebook page. Sa hindi makakayanang makapag-register online, ito ang pangalawang paraan. Pwede ring bumisita sa ating church office tuwing Miyerkules hanggang Huwebes, 9 a.m. to 4 p.m. at hanapin ang ating church secretary at mag-fill out ng registration form. Tandaan, mahigpit po ang rule na no registration, no face-to-face worship. Meron lamang tayong 70 seats na pwedeng punan sa ating face-to-face worship, kaya maagang mag-register. Step 2. Confirmation via text. Ang sino mang nakapag-register through online o sa church office ay makaka-receive ng text via SMS sa araw ng Biyernes para i-confirm ang inyong reservation. Kung ikaw naman ay magka-cancel ng inyong reservation, maaari mong i-contact ang ating church secretary o ang registration head. Step 3. Online orientation. Bago tayo magkita-kita muli, mahalagang tayo ay na-orient sa ating face-to-face worship protocols. Ang video instruction na ito at ang mga infographics ay matatagpuan lamang sa ating Facebook page. Mahalagang ikaw ay may alam at responsable sa ating pagdalo sa ating new normal worship. Step 4. Pre-worship protocols. Ang pre-worship protocols ay mangyayari lamang sa loob at labas ng ating church sanctuary. Habang tayo ay naghahanda, alamin ang mga sumusunod na patakaran. Inaasahan ang mga dadalo bago mag-alas 10 ng umaga bawat linggo dahil ang registration and accommodation ay magsisimula lamang ng 9 o'clock a.m. to 9:59 a.m. Ang unang gagawin ay hanapin ang seat number sa nakapaskil na listahan sa registration booth at kumpirmahin ito sa mga registration staff. Mag-temperature check at mag-sanitize. Hintayin ang gabay ng marshal upang makapasok. Ang inyong assigned seat number lamang ang maaaring upuan. Ang latecomers ay hindi ma-accommodate dahil wala nang papapasukin kapag nag-umpisa na ang ating pananambahan. Hinihikayat na manatili lamang sa loob hanggang sa matapos ang ating worship. Step 5. Worship Service. Sa ngalan ng makabuluhan at ligtas na face-to-face worship, atin pong igalang at sundin ang mga paalala at panuntunan maging sa pagkakaloob at pagdiriwang ng banal na komunyon. Mayroong mga marshals ang gagabay sa atin para magawa natin ang mga ito.
6. Send off. Pagkatapos ng ating worship, hintayin ang gabay ng ating marshals. Ang pananatili at pag-standby pagtapos ng pananambahan ay ipinagbabawal dahil agarang isasanitize ang ating church sanctuary. Kung ikaw ay hindi makakadalo, huwag mag-alala. Meron pa ring online worship service sa ating Facebook page at YouTube channel. Maaari ka pa ring mag-register para sa susunod na linggo. Sino-sino nga ba ang maaaring dumalo? Una, may edad na 18 to 64 years old. Nakapag-register online or sa church office. May face mask at face shield. Handang sundin ang mga panuntunan at may malasakit sa kaligtasan ng bawat isa. There you have it mga ka-churchmate. Simple at madali lang gawin, di ba? Kaya be ready, be responsible, and be excited para sa ating kauna-unahang face-to-face worship this year on March 7, 2021. See you and don't be late. Bye!
tawag sa pagsamba. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay makapanambahan sa gitna ng linggo. Lord, sa amin pong mga ginagawa sa linggong ito ay nawa ito po'y maging kapahingahan na muli po naming maranasan sa presensya mo at ang mga salita mo, Lord, na amin pong matatanggap ay maging fuel, Lord God, na kami po ay maging malakas at magpatuloy, Lord, bilang iyong anak. Lord, ikaw nga po ang maranasan namin saan mang dako kami naroroon, Panginoon. At Lord, ikaw po ang aming maitaas sa aming mga buhay sa oras na ito at sa aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa John chapter 2 verses 13 to 22. Pagmamalasakit sa templo. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naaalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang magbibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw?
Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nakalakihan na natin ang turo na huwag tayong magalit upang hindi magkasala. Nagbabago nga ang tingin natin. Madalas, sa tao na nakilala nating kalma, mabait, at nasaksihan natin kung paano magalit. Paano tayo ngayon magre-react sa kwentong ating binasa at napakinggan para sa pagsambang ito? Tayo manalangin. Diyos ng kaayusan, kami ay lumalapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng pangunawa at pusong nag-aalab. Hayaan mo nawa na ang pagsambang ito ay maging pagpapala at hamon sa lahat ng tagapakinig at gamitin mo po ang mga salitang magmumula sa bibig ng iyong lingkod upang naisin namin na ikaw at ang iyong mga gawa ang aming sundan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming Bible characters ang nakaranas magalit at nagkasala. Ang iba ay nakapatay pa nga. Ang iba po ay nakasuway sa paraan ng Diyos o nakagawa ng mga bagay na hindi rin nila inaakala. Ang magalit ay naging unpopular na behavior o emosyon. Hindi po dahil iilan lang ang nakakaranas nito, kundi dahil dinidiscourage ito sa ating kultura sa lahat ng panahon. Masama nga ang tingin natin sa karamihan kapag yung taong yun ay marunong magalit. Paano ngayon yan kung si Jesus mismo ay masusumpungan nating galit at nakasulat pa nga ang kwentong ito sa Ebanghelyo? Hindi lang po sa Juan, kundi maging sa 3 pang Ebanghelyo. Kaya po, 4 na libro ang nagpapatunay na ang event na ito ay nangyari. Paano natin uunawain ang kanya naging kilos? Nag-fit po ba ito sa kung paano natin madalas na i-imagine si Jesus? Sa kung paano natin pinapakilala si Jesus? Sa Synoptic Gospels po, sa Matthew 21, Mark 11 at Luke 19, ang pangyayaring ito ay naganap during Passion Week, nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem for the last time. Ngunit kay Juan, ito ay nangyari sa beginning pa lang ng kanyang pagmiministeryo, matapos ang unang himala sa kasalan sa Cana. Ang Passover po ay madalas na nangyayari sa March or April. At dito po, 100,000 na tao ang madalas na nagpipilgrimage papunta sa Jerusalem para sa festival na ito. Ang baka, tupa, kalapati. Ang ilan sa mga animals na ginagamit bilang sacrifices. Ang mga money changers po o mga namamalit ng pera, kino-convert nila yung foreign currency doon sa coins na allowed sa temple. At itong mga ginagawang ito ng mga money changers at ng mga nagbebenta ng animals ay nangyayari sa outer area ng temple, hindi sa loob. Dahil sa labas lamang po allowed ang mga hindi Hudyo. Ang mga taong ito ay hindi naman nagsusugal sa altar mismo at hindi rin naman sila nananakit ng sinuman. In fact, yung kanilang mga services, yung kanilang ibinebenta ay kailangan sa temple life dahil nga sa offering ng sacrificial animals. Lalo na po doon sa mga hindi ito afford. At yung pong pag-exchange ng pera para doon sa shekels, kung ano po lang yung tinatanggap ng temple ng mga barya. Hindi po ideal ang kanilang presensya sa labas ng templo. Ngunit, para sa mga tao na nangangailangan, hindi rin naman ganun ito kamali. Kaya po, marahil ang naging behavior ni Jesus ay parang bayolente sa karamihan. Dahil si Jesus po, itinaboy niya ang mga sheep, ang cattle, yung pong mga baka at tupa, itinaboy niyang palabas. Kanya pong isinabog ang mga barya at kanya pong itinaob ang kanilang mga hapag. Ang panghagupit, ang baka at ang tupa ay hindi naman po nabanggit sa ibang Gospels. Ngunit kay Juan, mababasa at makikita po natin na siya mismo ang gumawa ng kanyang panghagupit. At sabi nga po,
Ang kanyang zeal, ang kanyang pagnanais at pangmamalasakit sa templo ay parang nag-aalab sa kanyang puso. At ang quotation na ito ay galing sa Awit 69 verse 9. Pero bakit po nagalit si Jesus? Dahil naging prophet over people, ang dapat sana ay presensya ng Diyos. Naging pang-aabuso, ang dapat sana ay gawain ng pagsamba. Tayo po, bakit tayo nagagalit? Madalas, kapag hindi pasok sa standards natin ang iba, kapag magaling, kapag matapang, kapag naninindigan sa tama ang ating kapwa, kapag bumuboses tuwing may mali, at kapag ibinubuko rin yung ating kapabayaan, o kaya naman, kapag hindi sinusunod yung ating gusto. Ang event na ito sa temple ay hindi lang dahil hindi gusto ni Jesus, hindi lang dahil may hindi pasok sa standards, kundi dahil para sa kapakanan ng tao at sa kalooban ng Diyos. Ito po ay prophetic action kung sino yung of who Jesus is to become. Maraming tao, ang gusto po natin, yung meek at saka mild na Savior. Hindi katulad nito na itinataob ang hapag, isinasabog ang salapi, at ipinagtatabuyan ang mga animals maging ang mga nagbebenta nito. Marami sa atin hindi natin kayang imaginein si Jesus na ginagawa niya yung sinasabi ng Ebanghelyo na ginawa niya. Marami po sa atin hindi kayang imaginein na ganun magkagalit si Jesus. Ang mga leaders pa ng templo, hindi naman kaagad nagalit kay Jesus dahil lamang sa ginawa niya sa mga nagbebenta. Instead, nagtanong po sila, "Who gave you the authority to do this? Anong karapatan mong gawin ito at sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?" Alam niyo po, marami po sa atin gusto naman ng pagbabago. Ngunit tinahayaan din po natin yung mga bagay na hindi natin gusto o hindi ayon sa tama na magpatuloy ng maraming taon nang wala tayong ginagawa na initiative para ito ay baguhin. Bakit? We fear the responsibility that comes with it. Natatakot tayo para sa ating sariling kapakanan. Kaya yung tanong po ng mga leaders ng templo, na nagtatanong sila kung anong karapatan ni Jesus na gawin iyon at kung sino nagbigay nun sa kanya na authority, ay dahil takot sila. Dahil sila ang may pananagutan sa buhay ng templo. Naging pabaya po sila, letting their own house of worship na maging katulad ng palengke at yung kanilang sariling mga kababayan ay maabuso. We fear change because we fear who may be upset by those changes. Minsan natatakot tayo hindi sa mismong change kundi doon sa baka may magalit sa change na gusto natin o baka may magalit sa change na alam natin na kailangan. Instead, tayo po ay humihingi ng signs, ng message sa Diyos when in fact yung answer ay nasa harapan natin. Paano kaya tayo magiging mas matapang na bayan ng Diyos? Paano natin maa-avoid yung palagi na lang hintayin ang Diyos na patunayan ng kanyang sarili o kaya kung ano ang kailangan gawin? Maraming historians ang nag-a-agree na ang cleansing of the temple ay maaaring isa sa mga primary reasons kung bakit si Jesus ay inaresto, pinahirapan at pinatay. Kapag ang templo na supposed to be ay magre-represent ng presensya ng Diyos sa bayan ng Diyos, ay naging tahanan ng mga magnanakaw, ng mga nang-aabuso sa mahihirap. Ano sa tingin nyo ang gagawin ng Diyos na tagapagpalaya? Kung ang mga institutions na create upang mapaalala sa mga tao na ang Diyos ay liberator, kung ang mga systems na ito ay nagiging daan upang i-proclaim na ang mayayaman ay blessed dahil kaya nila ma-afford yung malalaking offerings at ang mahihirap ay sinners dahil kahit yung mga cheapest ay hindi nila ma-afford na bilhin. Ano ang ine-expect natin na gagawin ng liberator? Gumawa po siya ng panghagupit. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbebenta nito. Itinaob niya
ang mga hapag. Isinabog niya ang mga salapi. At hindi po si Satanas ang pinagtabuyan niya, kundi ang mga itinuturing na banal, ngunit hinahayaan naman na maabuso ang iba. Hindi po ang mga hindi pasok sa ating moral standards ang pinalalayas niya sa kanyang templo, kundi silang mga umaabuso sa dapat sana ay protektahan. Mga kapatid, as we continue in the season of Lent, alalahanin natin ang bahaging ito ay mahalagang chapter ng ating salvation history. Dahil katulad po ng in-establish ng Diyos ang kanyang covenant kay Noah, kay Abraham at sa kanilang salinlahi, ganon din po nirenew niya ang kanyang relasyon sa mga Israelita by giving them the law. Ngunit, katulad nga po ng itinuturo sa atin ni Jesus, ang pagsunod sa law, sa kautusan ng Diyos, ay hindi naman paraan upang ma-earn ang pag-ibig ng Diyos, kundi response dahil minahal ng Diyos ang bayan o tayo. Si Paul at si John, pareho po nilang ina-address hindi lang ang ibang mga bagay at usapin tungkol sa worship, kundi yung mga sitwasyon kung saan dinidistort ng mga leaders at ng mga worshipers ang tunay na kahulugan ng worship of God. Binaviolate ng mga ito ang covenant sa pamamagitan ng pag-iiba ng meaning ng worship upang lamang makapanglamang. At madalas po, maitatanong natin dapat sa ating mga sarili, si Jesus ba ay pikit mata upang matawag lamang na mapagpakumbaba? O siya po yung nagnanais ng pagbabago para po yung mga tao na naghihirap ay makalaya? Ang isa pong katangian ng faith sa Diyos, kung bakit ito ay madalas kontra sa ating kultura, ay dahil ini-evoke nito ang ilang mga unpopular behaviors. Mga kapatid, tinatawag po tayo na maging mapagpakumbabang mga lingkod ng Diyos habang tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan. But most of the times, tinatawag din tayo na panindigan natin, panghawakan natin ang mga standards ng faithfulness na itinuro sa atin ng Diyos. Lalo na po sa muka ng abuso at ng inhustisya. Kahit na po ang mga standards na ito ng Diyos ay madalas na hindi kasundo ng ating kultura. Ang katuruan pong huwag tayong magalit upang hindi magkasala ay hindi naman nangangahulugan na hayaang magpatuloy lang ang mga maling gawa. Huwag tayong matakot. Hayaan nating mag-alab ang ating puso sa tamang dahilan, katulad ni Jesus na nagnais ng pagbabago. At ang dahilan ng Diyos, ang kapakanan at ikabubuti ng sangkatauhan at ng sangnilikha. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo'y manalangin. Diyos ng kaayusan, Ikaw rin ay Diyos ng pagpapala at katulad ng pangako mo na hindi mo kami pagkukulangin, kami po ay nagpapasalamat sa isang buong linggo na pag-iingat mo sa amin, maging sa mga kabuhayan ng aming pamilya. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat na binibigyan mo kami ng kakayahang magkaloob at ng kakayahan na magbigayan at magtulungan.
Amin pong ibinabalik sa iyong pasasalamat na ito sa pamamagitan ng mga handog at hayaan mo po nawa na ito ay magamit ng maayos at maging kasapatan ito sa mga gawain at programa ng Iglesia bilang patotoo tungkol sa iyo at sa iyong kabutihan sa aming komunidad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, sa muli po kami ay dumudulog sa inyo. Sa mga salitang aming narinig, sa mga kwento na hindi kami sanay, sa mga pag-aakala namin na patuloy mong itinatama. Kami po ay nagpapasalamat na kami ay may pagkakataong makarinig ng iyong mga salita at muling ipaalala sa amin ng ilang mga bagay na mahalaga sa aming paglilingkod at sa aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Panginoon, aming idinudulog sa inyo ang buhay ng iglesyang ito sa dako ng tangos, Panginoon. Hayaan mo po na ang mga kaanib, ang mga pamilya, ang lahat ng bumubuo sa iglesyang ito ay patuloy pong maging patotoo. Hayaan mo po na kami ay makaunawa at magnais po kami na sundin ang iyong kalooban. Hayaan mo po na magkaroon kami ng dahilan, hindi upang magalit lang sa aming kapwa, kundi magkaroon kami ng sapat na dahilan at tamang dahilan upang hindi po namin hayaan ang mga bagay na hindi nararapat na magpatuloy. Dalangin po namin na patuloy pa namin maunawaan ang iyong mga pagnanais para sa ikabubuti ng lahat. Tulungan mo po kami sa aming mga pangunguna at sa aming pamumuhay na kami po ay hindi magdulot ng pagkakasala ng iba, kundi kami po ay patuloy na magpaalala ng presensya mo sa araw-araw sa lahat ng pagkakataon. Hayaan mo, Panginoon, na saliksikin namin ang aming sarili upang kami po ay makapagtuwid kung ano man ang aming mga kamalian at kami po ay makagampan sa lahat ng aming kakulangan. Hayaan mo po na kami ay magtulungan at sa halip na kami ay magalit at magtaboy ng isa't isa, bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang dahilan upang ang aming itataboy ay ang mga gawaing hindi nararapat, katulad po ng panglalamang, ng pang-aabuso, at ng pagkagalit ng hindi naman tamang dahilan. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magkaisa sa ngalan ng pagbabago at ang lahat ng takot na kasama nito at ng responsibilidad na kaakibat nito ay amin pong mapangibabawan, mapaghandaan, at maipagtagumpay. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ang Diyos na nagpapala
ang siyang magpahayo sa ating lahat, magpala sa ating lahat, at patuloy na gumabay ngayon at bukas. Amen.